Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or share. Good morning mga ka-adventure. Kasama ko nga pala ngayon si Bro MJ Kayaban. Let's go. Siyempre kasama ko yung aking bugoy. Wala pa pasok Yun nga pala yung Green Island, Calixte at ang Modesa. Ito yung first dive namin dito sa Lubog na Bahura. Testingan natin kung malinaw ba. Kaya lang mukhang malabo mga ka-adventure. Warm up dive mga ka-adventure. At masid-masid na rin sa paligid kung baka sakaling mayroon tayong pwedeng maging target. At may mga bait fish naman na umaaligid, kaya nagbabaka sakali ako na may dumaan na pelagic dito. At nang may naispatan akong papalapit na golden trevally, kaya lang unang tira sablay ka agad. Sumunod na dive mga ka-adventures, isang Spanish flag snapper o Manilanon kung tawagin dito sa amin. Akala ko hindi na naman ako makakatama dahil medyo malayo yung isda na ito. At ito yung ating buena mano, Spanish flag snapper o Manilanon. Darag-darag naman pala sa iba. Shoutout na lang muna tayo mga ka-adventures habang pinagmamasdan natin yung mga maliliit na isda. Kay Al Robio, kay Mario Manric ng City of Santa Rosa, Laguna, kay By Dexter, kay Tarzan in Palawan, kay Michelle Butulan, kay Lucas C, kay Island Hunter, kay Reggie Gonzales, at kay Bro Sisid, at kay Joseph Agdon. Tara, let's dive na ulit tayo mga bro. At special shoutout po pala tayo kay Ma'am Rosana Villahermosa na laging nakasubaybay sa ating mga video at sa ating mga ginagawang mga adventures kagaya nito. At salamat po sa inyong walang sawang suporta mga ka-adventures at laging panonood ng aking mga video. Dito sana mga ka-adventures may inaabangan na akong Spanish flag snapper sa aking kanan. At inaabang ko na ngayon pana ako, baka sakaling bigla uling magpakita. Ngunit dito pala sa bandang kaliwa ko nakita ko may dalawang Bracet trevally, kaya tinira ko na kagad yung isa dahil mukhang mailap. At maganda naman yung ating pagkakatama dito na stone shot natin. Sana laging ganito para wala nang kahirap-hirap. Wow! At ito yung ating naging pangalawang isda, Bracet trevally o mangol. Dito pala mga ka-adventures, ibang spot na ito. Hindi nga lang ako nakapag-video kanina ng paglipat namin dahil napakalakas ng ulan. Baka mabasa kami. At dito mga ka-adventures, may nakita sana akong oriental sweet lips.
Around 3 meters lang sana ito dito, kaya lang napakailap. Ang laki na pa naman sana. Dito sana sa malapit sa Pangantuhan ang daming Spanish flag snapper, kaya lang medyo maliliit pa o naliliitan pa ako, kaya hindi ko yan sila pinag-interesan na tirahin. Sabi ko nga sana kung nasa malapit ko lang si Bro MJ, Bro MJ na yung papa-harvestin ko ng Spanish flag snapper na yun. Maliit pa yung samaral, kaya hindi ko na lang din tinira. Nung narating ko na dito sa may Pangantuhan medyo malabo na, at nakita ko ang dami sana ding Big Eye Emperor, kaya namili na ako ng malaki-laki at nag-ipon ako dito ng maraming hangin para maabangan talaga sila, dahil napaka-utak ng isdang ito. At mabuti na lang nabigyan ako ng pagkakataon na makatira ng isa sa kanila, at siyempre pinili na natin yung mas malaki. Sa pangalawang pagkakataon pa lang ako nakatira nito, pero ito na yung mas malaki kaysa nung una akong naka-unlock nito. Iba talaga ang saya mga ka-adventures kapag nakaka-unlock ka ng bagong species na mga isda o mga uri ng isda. Iba sa pakiramdam. Pero malaki-laki naman mga ka-adventures. Dito sana mga ka-adventures, ang dami ring red bass. May maliliit at may mga good size na rin. Kaya lang napaka-ilap. Ayaw pang lumapit, talagang ubusan ng hangin. At sa bandang ibaba pala o sa aking kanan may dumaan na bluefin trevally, kaya lang medyo maliit pa, kaya hindi ko na yan pinag-interesan pa. At dito sinubukan ko na uling bumalik at mag-ambush para sa mga red bass. At dito nagpa-pre-pull na lang ako, kasi para hindi kaagad maubos yung ating hangin. Kumbaga nagtitipid tayo ng hangin dahil medyo may kalaliman din ang area na ito. At ang inaabangan natin dito yung mga red bass at Maori seabird sana. At hindi nga nagtagal, nagpakita na uli yung mga red bass. At syempre namimili na kaagad tayo dyan ng good size o yung mas malaki sa grupo. At syempre doon tayo nag-target lock. Kaya eto, hinintay natin yung tamang pagkakataon na lumapit. Kaya lang hindi tinamaan, na late ako ng pag-pull ng trigger, kaya sa bandang likuran ko na siya na tira at hindi na inabutan dahil napakabilis at napaka utak din ng isda na ito. At umabante ako ng konti sa spot kung saan ko natira yung sablay na pagtira sa red bass. Nandito rin sana mayroon pa rin pabalik-balik na Spanish flag snapper at siyempre yung mga red bass. Ito nga, dinaanan ako ng Spanish flag snapper, pero hindi siya yung pinagtuunan ko ng pansin dahil inaabangan ko talaga yung red bass, dahil matagal-tagal na akong hindi nakapana ng red bass. Ilang taon na rin uli ang lumipas nung huli akong nakapana ng red bass, at hindi pa ganoon kalaki, bali undersize pa, dahil bago pa lang ako nagpa-practice mamana noong time na yon.
Same spot pa rin mga ka-adventures. Inaabangan pa rin natin dito yung mga red bass. Dahil andyan lang sila sa unahan, pabalik-balik. At parang na-estimate na nila kung gaano na tayo katagal sa ilalim at kung kailan na tayo pa ubos bago sila magpapakita. At dun sana sa may bandang ibaba na yun may nakita ako na Maori perch o kanlay. Akala ko lalapit sa atin, kaya mali pala. Nagtago uli sa kanyang lungga at dahan-dahan na bumaba. Dito pala ako drop sa malapit kung saan ko nakita yung kanlay, dahil nagbabaka sakali ako na lumapit siya. Kaya siya na lang muna yung aking inabang-abangan, dahil baka nandyan lang yan sa parting ibaba. At shoutout din nga pala sa na-orderan natin ng ating bagong camera, kahit second hand lang ito. Yung ating GoPro Hero 8 na order natin sa Facebook, sa Unimac. Ngunit sa di kalayuan sa may bandang kaliwa ko may naaninag na ako uli na grupo ng Big Eye Emperor. Kaya namili na ako ng medyo okay na rin, kahit pang ulam na lang, dahil medyo maliliit pa nga yung karamihan sa kanila. At eto na nga, napaganda pa yung tama, naka stone shot na naman tayo. Dahil malapit lang din tayo sa bangka, inilagay na lang natin yung ating na huli na Big Eye Emperor sa bangka. Iniabot na lang natin kagad kaya Idol Apot. At another spot naman ito, o lumipat kami ng kabilang side ng bahura na dito sa pinanaan din namin kanina. At nagbabaka sakali kami na makakadagdag kami dito. At hindi nga nagkamali, may naaninag agad akong grupo ng Big Eye Emperor at mga Oriental Sweet Lips na may kasamang Bluefin Trevally. Pero syempre mamimili tayo ng mas malaki sa kanila. Dito sa spot pala na to kung saan ko napana itong Oriental Sweet Lips, binalik-balikan ko na lang itong area na to. Aabante lang ako konti tapos babalik na naman dahil may mga isda talaga doon. At dito na nga, binalikan ko na nga uli kung saan ko napana yung Oriental Sweet Lips. Dahan-dahan akong dumungaw sa ledge o sa baba ng bahurang ito. At hindi ko akalain na ang makikita ko dito ay yung mangrove snapper. Good size na rin na mangrove snapper o yung mga agat. Kaya siyempre ano pang gawin, di panain na yan. Siguro kaya lumabas din itong mangrove snapper sa kanyang pinagtataguan dahil nabulabog siya sa kanyang butas at na-curious siya kung anong ingay yung nangyari sa labas ng kanyang pinagtataguan. Pagkatapos kong ma-secure itong mangrove snapper na to, yayayain ko na sana si Bro MJ na kumain na muna kami dahil hapon na. Kaya lang
meron palang hindi magandang nangyari. Yung kanyang bala ng pana o yung shafting niya bumaon sa corals sa parting mabuhangin na area, at sa bandang ibaba pala may mga bato, kaya na-stuck yung kanyang bala. At halos kalahating oras namin itong binalik-balikan para lang matanggal o mabunot namin. Sa tuwing nangyayari sa akin yung ganitong na-stuck yung bala sa corals, ang ginagawa ko iniikot ko at dahan-dahang hinihila. Yung pinapakiramdaman ko na nagsasarado uli yung flapper, nang sa ganun hindi siya maglalak doon sa kanyang pinagpasukan na corals. Kaya kailangan lang talaga dahan-dahang ikot paakyat para siguradong nakasarado yung kanyang flapper. Kaya lang yung flapper niya pala talagang matigas o naglalak siguro yun kapag oras na bumukas na. Kaya ang tagal namin bago natanggal ito. At dito sa pagkakataon ito, pinersa niya na lang yung kanyang bala. Bahala na daw kung matanggal yung sima. At sa kagandahan nito natanggal niya ng buo pa rin yung sima dahil medyo gumalaw daw yung coral sa ilalim na pinasukan niya, kaya nadala niya na paakyat yung kanyang bala. At Tanggal din siya. wala na kaming babalik-balikan pa at makakakain na rin kami. Kaya mga ka-adventure, gutom na. Oras namin 1:22 kami nakakain, bago din kami natapos magbunot ng bala ni Bro MJ. Akala niya daw may iwan na yung bala niya kaya na lobat na. Plano sana namin magkilaw dyan, kaya lang wala kaming napana na pangkilaw, kaya nilabas na lang namin yung aming mga pambansang ulam, yung pritong manok sa akin, at may dala siyang dilata o corn beef, at may isang pirasong prito. At pagkatapos pala namin kumain dyan mga ka-adventures at nakapagpahinga na rin, syempre dive na uli para makapamana naman at nagbabaka sakaling makadagdag pa ng pangbenta. At syempre pandagdag na rin sa pangulam. Hindi na nga pala ako nakapag-video niyan mga ka-adventures nung pag-uwi namin at nung pag-deliver ng isda sa palengke dahil nilalamig na ako. Kaya nagbanlaw na ako nung time na yon. Ito pala yung pinagbentahan ng isda natin mga ka-adventure. Yung mga agat is 1.3 pala yon, 150 ang kilo. Tapos yung Big Eye Emperor at Lifty, yan na, pinag-isa na lang, bale 360 yung sa Lifty, bale 555 o 555. Muntik na naging sardinas yung ating huli. Mabuti na lang yung kita yun, yung 555, hindi sardinas. Pasensya na pala mga ka-adventure kung ito na lang yung last video natin dahil sa nung nasa laot pa tayo nalobat na yung ating GoPro. Hindi na tayo nakapag-video at maulan din, kaya hindi natin nagamit yung cellphone para makapag-video. Kaya dito na lang at hanggang dito na lang din mga ka-adventure. Abang-abang na lang po sa ulit na ating pag-dive uli at sa susunod na video.